Mga minamahal na kapatid, ang may pandinig ay makinig. Ito ang pinakatuon ng napakahabang ebanghelyong ating binasa. Ipinapaalala sa atin nito ang kahalagahan ng pakikinig. Isang napakahalagang sangkap ng komunikasyon na kadalasan ay nakakalimutan nating lahat. Hindi natin na isasagawa. Kasi kadalasan, mas gusto natin na tayo ang pinakikinggan. Nawawalan tayo ng oras upang pakinggan naman yung ating kapwa. Kahit sa ating pananalangin, sa ating pagdarasal, madalas tayo na lang ang salita ng salita sa harap ng Diyos. Nawawalan tayo ng pagkakataong tumahimik. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng pagkakataong mapakinggan. Ano kaya yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Kaya nga marami tayong karanasan sa buhay na minsan hindi natin nakukuha yung aral. Hindi natin naririnig yung tinig ng Diyos na nasa likod ng bawat karanasan. Gaano man ito kaordinaryo, ang bawat karanasan natin ay naghahangad na maturuan tayo sa pamamagitan ng mga aral na kalakip nito. Kaya lamang hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na marinig yung tinig ng Diyos sa likod ng bawat nating karanasan. Kasi nga, nahirati na tayo doon sa ingay ng kapaligiran. Kung minsan pa nga tayo ang naghahanap ng ingay, natatakot tayo sa katahimikan. Di ba? Minsan hindi na tayo magkarinigan sa iba't ibang anyo ng ingay na nakapaligid sa ating buhay. Ngayon sa ating ebanghelyo, pinapaalalahanan tayo sa napakahalagang bahagi ng ating buhay, lalo na sa usapin ng komunikasyon. Yung bang pagkakataon na magkaroon tayo ng oras upang makinig. Ang pakikinig ay isang anyo rin ng kapakumbabaan, sapagkat sa pakikinig, ibinibigay natin yung pagpapahalaga sa ibang tao at inaalis natin sa ating sarili. Kumbaga, siya yung nasa limelight muna. Tayo muna yung makikinig. Kaya kung babalikan natin yung ating buhay, maraming pagkakataon sa ating buhay. Marami tayong hindi nakasundo, marami tayong nakaaway, kasi maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi natin nagawang makinig. Ang daming pamilya yung nasira, naapektuhan yung mga bata kasi nawalan ng pagkakataong makinig. Palagian na lang gusto nating tayo magsalita, tayo ang pakinggan. Kaya nga pati sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi na rin tayo nagkakaroon palagian nung pagnanais na masunod yung kanyang kalooban kasi hindi tayo tunay na nakapakikinig sa kanyang mga aral. Sapagkat ang tunay na pakikinig o sa tunay na pakikinig, nariyan kalakip ang pagsunod. Hindi magiging tunay ang pakikinig kung walang mangyayaring pagsunod. At mangyayari lamang ang pagsunod kung ang tatanggap ng ating pinakinggan ay isang pusong malusog. Yan, no? Kaya nga, dun sa matabang lupa, doon tutugon yon, no? Iyon ang sisimbolo sa pusong malusog, iyong matabang lupa. Na kapag tinanggap yung aral ng Diyos, aalagaan niya sa kanyang puso. Aalagaan niya at sa ganon, gagamitin niya sa tuwing haharap siya sa iba't ibang anyo ng karanasan. Katulad ng ginawa ng mahal na Birheng Maria. Ano yung ginawa niya sa pagbabalita ng anghel, sa kanyang karanasan sa iba't ibang pagkakataon? Iningatan niya sa kanyang puso. At nagawa niyang ingatan kasi malusog yung kanyang puso. Ano yung mga dahilan? Bakit nagkakaproblema tayo sa usapin ng pakikinig? Kasi yung pusong tumatanggap, para siyang nagmimistulang daan. Di ba? Yung manhid, walang pakiramdam, kahit tinatapakan ng mga tao, na mapinamanhid ng iba't ibang karanasan. Kasi natuon sa mga masasakit na karanasan sa halip na sa aral na nais ibigay ng karanasan.
Minsan naman yung puso natin punong-puno ng mga dawag, iba't ibang anyo ng damdaming hindi dapat nariyan sa inyong mga puso, sa ating mga puso. Sapagkat ang marapat na nariyan ay ang binhi ng pagmamahal na nagmula sa ating Panginoon. Pero ano yung nariyan? Tanungin natin yung ating mga sarili. Ano yung nariyan sa puso natin? Nariyan ba yung inggit? Iyong hinanakit? Iyong tampo? Dahil hindi napakinggan? Tignan natin, no? Kaya hindi natin matanggap o marinig ng maayos yung sinasabi ng Diyos at sa ganoon ay hindi tayo makasunod sapagkat ang pusong tumatanggap nito ay puno ng iba't ibang anyo ng negatibong damdamin. O kaya baka punong-puno ito ng mga pangarap. Nakakalimutan natin kung ano yung pinakamahalaga. Iyong Diyos na laging nagsasalita sa ating buhay. Mga kapatid, sa araw na ito, hari nawang makapagsumikap tayo, no? Na makapaglaan ng oras sa panalangin. Sa panalangin, hindi lamang tayo ang nagsasalita. Sa halip, ay nagkakaroon tayo ng pagkakataong pakinggan kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon sa bawat karanasan na ating nakakaharap sa ating buhay. Minsan nga daw merong isang tawag dito, reporter, no? Nakikurious siya, ano yung ginagawa ng mga madre? Tinanong niya yung isang madre. Sister, sabi niya, ano po ba yung ginagawa ninyo sa mga ganitong oras? Sabi nung madre, nagdarasal kami. Ano po yung sinasabi ninyo sa Panginoon? Sabi nung madre sa kanila, wala kaming sinasabi sa Kanya. Nakikinig kami sa Kanya. Sana ganun din tayo, no? Katulad ni Propeta Samuel. Mangusap ka, Panginoon, makikinig ang iyong lingkod. At ito rin ang panawagan sa atin ng ating Diyos Ama nung sabihin niya sa ating Panginoong Hesus sa harap ng maraming tao, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. At magagawa lang natin yan kung tayo ay makapaglalaan, mahahandang maglaan ng pagkakataong tumahimik sa harap ng ating Panginoon. No? Nang sa ganon, marinig natin, magkaroon din tayo ng pagkakataong marinig ano yung sinasabi ng ating asawa, ano yung sinasabi ng ating mga anak, ano yung sinasabi ng ating kapitbahay. Na kahit hindi nila sabihin sa salita, magkakaroon tayo ng pagkakataong marinig ang kanilang sinasabi sa pamamagitan ng kanilang kilos at pakikitungo sa atin sa araw-araw. Amen.